State of the Nation. Nauwi sa pananakit ang pagsita ng dalawang gwardya sa isang binatilyong nagbibisikleta raw sa isang lugar na bawal sa Intramuros, Maynila. May report si Darlene Kai. Linggo ng gabi, nagkagulo sa Riverside Esplanade sa Intramuros, Maynila. Dalawang nakauniforme ng Gwardya Sibil ang humahatak sa damit ng kinukuha nilang lalaki. Isang babae ang pumagitna at nagmamakaawa sa mga gwardya. Hinampas ng gwardya ang lalaki. Ang isa pang gwardya, sinuntok naman siya. Basag yung mukha na kasama ko. Ang gwardyang unang humampas, nagpakawala ng sunod-sunod na suntok sa tagiliran ng lalaki. Hinampas ito sa ulo at pinagsisipa pa. Dito na kumawala ang lalaking 17 anyos at nakipambuno sa dalawang gwardya. Sa pagharap nila kay Manila Mayor Isko Moreno, sinabi ng mga gwardya na ilang beses nilang sinita ang menor de edad dahil sa pagbibisikleta sa bawal na lugar pero hindi umano nakinig. Nung time po na lalaglag yung cellphone ng bata, hindi ko po alam kung kukunin niya po o hindi kasi nakita ko po yun eh. Pagtango po ng kasama ko, sinuntok po ng bata yung kasama ko. Nung malapit ko na po yung mahawakan yung bata para mahulog po sana, ang nangyari po, pinalo po ako ng matigas na bagay po sa mukha, kaya po nagkaroon po ko ng damage. Dito na raw sila naghabulan hanggang sa mga kainan at nakuna ng insidente. Nang tanungin ni Moreno kung bakit hindi na lang tumawag ng pulis, That time po talaga, Mayor, nagawa ko lang po talaga yun dahil po sa bugso ng damdamin. inutos na ni Moreno ang investigasyon sa mga gwardya. Guards should be guarding property. They're not policing the streets. They're not allowed. Streets, alleys, boulevards, or any public places is under the PNP for peace and order situation. Kasalukuyang nasa ospital ang binatilyo dahil sa mga tinamong sugat. Kahapon nahihilo siya. Saka alam niyo, Mayor, yung bata niya, hindi ba sa guliro yan? Akala kaibigan niya, kung may away man, umaalis na yan. Na-inquest na ang mga gwardya para sa reklamong physical injuries. Ang Intramuros Administration sinabing ito-terminate ang kontrata sa security agency ng mga sangkot na gwardya. Sinusubukan pa namin kunin ang kanilang panig. Darlene Kai, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Isang Peking dentista ang naaktuhang nagsasagawa ng teeth whitening sa Makati. Habang sa Camarines Sur, Peking pari naman ang naaresto. May report si John Consulta. Tila napanganga sa gulat ang lalaking ito sa isang dental clinic sa Makati na pinasok ng mga otoridad. Nagsasagawa ng teeth whitening procedure ang lalaki pero ayon sa Philippine Dental Association, hindi siya dentista. Ang sabi niya sa amin, ito daw po ay normal na ginagawa sa ibang bansa. Ay dito po, meron po tayong batas na naglilimit na ang mga procedure ay ginagawa lang po ng isang lisensyadong dentista. Delikado ito ayon sa PDA dahil pwedeng maapektuhan ang ngipin at gilagid oras na sumablay lalo't hindi marunong ang may hawak ng procedure. May mga solutions na hindi alam ng ibang pasyente na it can damage oral cavity. Matapang talagang solusyon na yan. Pag natamaan yung gilagid o yung gums, ayun, mayroong burning sensation. Hindi po sila gumagamit ng machine na suction machine na tagahigop para po hindi po nalulunok ng pasyente yung gel. Number 2, hindi rin po nilalagyan ng proteksyon ng mga gums. Yung gum barrier po para po ang mga solution na ginagamit as bleaching ay hindi po napupunta sa mga soft tissue. Kaya imbes na ikaganda ng ngiti, sakit ang abutin ng mga pasyente. Ayon sa Philippine Dental Association, naglipa na ang mga teeth whitening center na hindi lisensyadong dentista ang humahawak ng procedure. Sinampa ng reklamong paglabag sa Philippine Dental Act of 2007 ang mga nasa likod ng klinika. Patuloy namin silang sinisikap na makuna ng pahayag. Isang nagpanggap na pari naman ang inaresto sa Camarines Sur. Gamit niya ang larawan ng isang lehitimong pari para makahingi ng donasyon online. Yung Facebook account na yun ay ginagamit para manghingi ng donasyon. When the
that parish priest saw the Facebook account. Sinabi niya hindi kanya, nagpapakita at nagpapadala siya ng mga pictures ng mga activities in the parish. Kung kaya naman nang makita ang mga pictures na to, talagang naging kapanipaniwala. Saktong nagpapaingkas ito ng perang ipinadala sa kanya ng kanyang mga niloko ng arestuhin. Na-recover ang pera at cellphone na ginagamit niya sa panloloko. Ang kasong i-file natin sa kanya is staff up at identity theft under Republic Act 10175. Wala pang pahayag ang suspect na nakakulong sa NBI Naga. Nanawagan ng NBI sa iba pang nabiktima na maghain ng karagdagang reklamo. John Consulta, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Inihain ngayong araw ang ikatlong impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Inihain niya ng mga pari, madre at grupo ng mga abogado at inendorso ni mamamayang Liberal Party List Representative Laila De Lima. Kabilang sa basihan ng reklamo ang mali umanong paggamit ng confidential funds ng Office of the Vice President at Department of Education. Umano'y panunuhol sa mga opisyal ng DepEd, pagkontrata umano sa gunman para ipapatay ang Pangulo, unang ginang at dating House Speaker at iba pa. Sabi ng kampo ni Duterte, inasahan na nila ang paghahain ng reklamo. Nakamonitor daw sila sa development ng mga reklamo at sasagot sa pamamagitan ng tamang proseso. Samantala, na-transmit na sa tanggapan ni House Speaker Bogie D ang naunang dalawang impeachment complaint laban kay Duterte. Pinagtibay naman ng House Justice Committee ang pagbasura nito sa dalawang impeachment complaint laban kay Pangulong Marcos. 39 na kongresista ang bumoto pabor sa committee report na nagkasabing insufficient in substance ang mga reklamo. 4 ang tumutol. Punahan ng ilang kongresista, may di na isama sa committee report. Sabi naman ni Congressman Edgar Irice, may grave abuse of discretion sa Justice Committee na pwedeng idulog sa Korte Suprema. May mga seryosong aligasyon daw na na-dismiss ng hindi dinidinig. Ipinasa na sa Committee on Rules ang resolution para pagbotohan ng plenaryo kung tuluyang ibabasura ang mga reklamo. Magdebate muna, yan ang tugon ni Senator Rodante Marcoleta matapos imbitahang sumama sa Maritime Domain Awareness Flight sa West Philippine Sea. Nagkainita naman ang ilang senador habang tinatalakay ang resolusyong kumokondena sa mga pahayag ng Chinese Embassy laban sa mga opisyal at institusyon ng Pilipinas. May report si Ian Cruz. Sabi niyo kay Commodore Tariela, kasama si Justice Carpenter. And sino ba yung professor sa iyo? Si Batong Bakal. Para sa isang friendly debate. Bago pa yung pagpunta doon. Hinamon ni Senador Rodante Marcoleta ng debate sina Philippine Coast Guard spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore J. Tariela, retired Supreme Court Senior Associate Justice Antonio Carpio at Maritime Security Expert Professor J. Batong Bakal. Tugon niya ni Marcoleta sa imbitasyon sa kanya ni Tariela na sumama sa Maritime Domain Awareness Flight kasunod ng kontrobersyal na pahayag ni Marcoleta na i-give up o isuko na lang ang Kalayaan Island Group. Ang gawin natin po para madali, i-give up natin yung KIG. I really wanted to bring Senator Marcoleta and Congressman Marcoleta para malaman nila na sa Pag-asa may mga komunidad ng mga Pilipino. At ito ang pinaka-importanting dahilan kung bakit ito tinitindigan ng Armed Forces of the Philippines at ng Philippine Coast Guard at hindi ito dapat ipamigay. Kumasa si Carpio sa hamon ni Marcoleta, pero dapat ang topic daw ay kung legal bang may WPS at kung ang mga isla at bahura sa Kalayaan Island Group ay bahagi ng WPS. Pareho namang naniniwala sina Tariela at Batong Bakal na hindi pang debate ang soberanya at sovereign rights ng Pilipinas. Sabi ni Tariela, tungkulin ni Marcoleta bilang senador na itaguyod ang mga karapatang ito at nanumpa siyang magiging tapat sa Pilipinas at susuportahan ang konstitusyon. Para kay Batong Bakal, ipapakita lang ng debate sa buong mundo na hindi tiyak ang soberanya at karapatan ng Pilipinas dahil mismong mga opisyal nito ay nagdedebate kaugnay rito. Sa plenaryo kanina, muling iginiit ni Marcoleta na na-misinterpret lang ang kanyang sinabi. Hindi ko sinasabing hindi atin yon. Teritoryo na natin yon dahil occupied na po natin yon. Ngunit ang pinag-uusapan lang po, yung tubig nila,
hindi natin pwedeng i-connect doon sa ating exclusive economic zone. Kasalanan po yun. Sinabi yan ni Marcoleta habang tinatalakay ang Resolution 256 o ang resolusyon na kumukondena sa mga pahayag ng Embahada ng China laban sa mga opisyal at institusyon ng Pilipinas. Nagkainitan ng sponsor ng resolusyon na si Senador Kiko Pangilinan at interpellator na si Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano. Nang ungkatin ng huli ang paggamit ni Tariela ng caricature ni Chinese President Xi Jinping. We cannot pass this resolution saying that Commodore Tariela is correct because he's wrong. We beg to disagree, Mr. President, that Mr. Commodore Tariela is mistaken. So- We would not have put this resolution and authored it if we felt Mr. So Tariela. that's what I want to elicit. So kung ang official ng presidente is to have certain decorum sa presidente ng China, pwede yung isang general hindi sumunod. Ang sa kanya, bastusin natin yung Pangulo Mr. ng President, isang bansa. that is his interpretation? No. Bastos yun. No, that is your interpretation. No. So if I ask them well, now... Mr. President, we beg to disagree. Tinanong ni Cayetano kung anong statement ang kanilang pinag-uusapan na paksa ng resolusyon. Will you supply us or will we annex or add whereases so that we will see ano ba tong statements na to? It specified the nature of the statements. So a little bit of research, malalaman mo na which statements were these because this Point refers of order, to... Mr. President. Point of order. What is the point of order? The statements of Senator Pangilinan. The nature of his statements. Kayo na mag-research kung ano statements na yun, Mr. President. Sabi niya, pwede daw yun eh. Mr. President, I-research na lang daw I'm natin. not yet done. No, that's why I Philippine gave you, officials, Mr. President, including that's why members, I gave a point of members order. of the Senate. May I just be... I am still It's a speaking, point of order, Mr. President. President. A point of order precedes your precedence. Where is the point My of order, motion Mr. for... Where is the point of order? Session is suspended. Kinausap si Cayetano ni na Senate President Tito Soto at Senate President Pro Tempore Ping Lacson. Pagbalik ng sesyon, nagkasundo ang mga senador na i-amend ang resolusyon at ilagay ang mga statements na hinahanap ni Cayetano. Inadopt ang resolusyon kalaunan. Ian Cruz nagbabalita para sa GMA Integrated News. Level up pa ang Kapuso viewing sa GMA Play. One tap away lang ang pag-binge watch ng paboritong Kapuso shows, news and public affairs programs, Asian dramas at movies. Kahit saan at kahit kailan, madaling makasubaybay sa GMA Network ng live via Kapuso Stream. Para sa mga may GMA app o GMA Network app na, i-update lang ito para maging GMA Play. Pero kung wala, i-download ang GMA Play sa App Store at Google Play Store. Pwede ring bisitahin ang website na gmanetwork.com/GMAplay. Kung gusto manood sa bigger screen, hanapin lang ang GMA Play sa Google Play Store ng inyong TV. Extra sweetness ng ex-PBB housemates na sina Ralph De Leon at AZ Martinez, totohanan na nga ba? Ang sajan ni Bianca De Vera, what you see is really what you get. Sparkle artists Kate Valdez at Fumiya Sankay kinumpirma ang kanilang hiwalayan. Sa kanilang joint statement, mutual decision daw ang kanilang paghihiwalay. Wala rin daw bitterness sa pagitan nila. Nagpasalamat sila sa fans. For the first time, pumayag magpa-interview si Dr. Reginald Santos, ang mister ni Carla Abellana. I'm a very private person. Even sa hospital, there are a few people na nakakilala sa akin. So, it will take some time before I get used to it. Kumusta naman kaya ang newlywed life ng dalawa? May mga adjustments pa ng konti. Pero ano pa rin kami, yung medyo on high pa din from the wedding. Tsaka gusto ko yung tinatawag ko siyang asawa ko or my husband. Bad Bunny gumawa ng kasaysayan bilang first male solo Latin artist na nag-headline sa The Super Bowl halftime show and in full Spanish. Sa gitna ng performance, nag-officiate ang Grammy-winning Puerto Rican singer ng kasal. Bolivia! Athena Imperial nagbabalita para sa GMA Integrated News. Tatlong lalaki ang nirescue matapos mahulog sa nagyayelong tubig sa Jamaica Bay sa Queens, New York sa Amerika. Nayangat sila sa tulong ng helicopter. Sabi ng mga saksi, naglalakad ang mga biktima sa yelo nang bumigay ito. Dinala sila sa ospital. Ayon sa local media,
2 responder ang nahulog din sa tubig sa gitna ng pag-rescue. Dumadaloy sa ugat ng mga free diver na ito ang pagiging marikit na hanggang sa ilalim ng dagat, kanilang bit-bit. Pero level up dahil ang suot nila, heels imbis na fins. Usuan na yan sa report ni Joseph Moro. Glamoroso ang kasuotan, plakado ang makeup at may nakakasilaw na rhinestones. Sila ay mga professional freedivers na ready to conquer the stage. Pero ang stage hindi sa ibabaw ng lupa kundi nasa ilalim ng dagat. Ang sayaw kasing burlesque dinala nila underwater with grace under pressure. Ang tinatawag nilang aura freediving may kasamang sining at pagtatanghal. The burlesque concept was born through a collaboration with me and my friends. It took us a village to be able to pull that off because it's quite an ambitious vision. Ang kanilang chair dance performance nagpainit daw sa mga lamang dagat. Maingat itong ginawa at pinagplanuhan. Lahat sila may kanya-kanyang safety body. If you're gonna do this, you have to aura dive responsibly. Dapat magmamaganda ka pero wala kang masisirang sea creatures or maha-harm anything underwater. Looks can be deceiving. So, you manage your buoyancy, you have to maintain balance, you have to equalize pa kasi when you're deep, of course, there's build-up of pressure in the ears. You have to train for that as well. Para kina Geneva, paraan daw nila ito para magkaroon ng ibang pagtingin sa freediving. Joseph Morong nagbabalita para sa GMA Integrated News. At yan po ang State of the Nation para sa mas malaking misyon at para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Ako si Ato Maraulio mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Huwag magpahuli sa mga balitang dapat niyong malaman. Mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube.